Alam nyo ba na ang tagal ko na gustong magbablog kaso nga lang hindi ko talaga alam kung paano ba mag-umpisa, paano mag-edit at paano mag-voice over. Kasi yung alam ko lang gamitin sa cellphone ko yung Facebook lang at saka yung Messenger lang talaga. At hindi din kasi ako mahilig manood sa mga nagtututorial kung paano mag-edit ng video. At nahiya din kasi ako magsalita at hindi ko talaga alam guys kung paano kumuha ng video ng mga maganda kasi nga yung mga nakikita ko na nagbablog dati ay ang gaganda ng mga video nila at ang ganda ng mga bahay nila. Kaya isa din yun guys na hindi nagporsige na mag-vlog dati kahit nakasagsagan ng pandemic dahil nga nahiya din kasi ako sa bahay namin kasi nga yung nakikita ko na nagbablog ay mga magaganda yung bahay nila. Pero isang araw habang nagtitingin ako sa Facebook ko at nag-scroll meron akong nakita na dumaan sa newsfeed ko at tinignan ko talaga yung video niya at grabe na-inspire talaga ako sa kanya at simula nun guys ay talagang tinignan ko yung bahay niya at pinalo ko siya. At simula noon, tinignan ko lahat ng mga video niya guys at nagka-idea ako. Kasi nga, nung nakita ko yung bahay niya guys, isa pa lang siyang small content creator noon. Konti pa lang yung bahay niya at talagang na-miss ako sa kanya dahil ngayon, simple lang talaga yung buhay niya noon. Pero ngayon guys, isa na siyang masasabi kong big content creator at kilalang kilala na siya ngayon guys at talagang na-inspire ako sa kanya. Kaya simula nung nakita ko yung mga video niya noon, ay talagang nagka-idea ako guys paano gumawa ng video. Kaya simula noon nung nakita ko yung bahay niya ay talagang gumagawa na ako ng video at talagang sinubukan ko talaga guys paano mag-edit ng video at paano mag-voice over. Kaya makikita nyo talaga guys sa unang video ko pa lang, sa unang gawa ko pa lang ng mga video ko ay talagang napaka-eksi lang dahil nga nahihirapan talaga ako magsalita guys. At mahirap din kasi mag-isip kung ano yung sasabihin mo sa mga video mo. At syempre Bisaya kasi ako guys at nagtatagalog ako sa voice over ko. Kaya talagang sobrang hirap guys nung una ko pa lang ditong gumawa ng video kasi nga yung paggawa ng video guys ay madali lang. Yung pag-i-edit medyo madali lang rin yun sa akin kahit baguhan lang ako. Kaso guys, ang napakahirap sa akin yung magsalita na kasi nga kahit nga 3 minutes lang yung video ko, ang tagal ko talagang makapag-isip kung ano yung sasabihin ko. Minsan nga guys, naabutan ako ng 4 na oras, 5 oras kasi nga hindi ko talaga alam kung ano yung sasabihin ko sa video ko. At minsan kapag nasasabi ko naman nabubulol ako kaya nadidelete ko naman at nauulit ko naman kaya sobrang tagal ko talaga maglagay ng voice over dati. Pero kapag nakita ko yung mga video ni Mami Laika ay talagang nawawala sa isip ko guys yung sumuko. Kahit mahirap ay pinagpatuloy ko pa rin mag voice over kahit nga sa isang araw. Isang video lang talaga yun ang gagawa ko guys dahil nga halos isang araw yung paggawa ko sa isang video lang guys. Maglagay lang ng voice over at mag-edit lang. Pero mabuti na lang at ngayon guys ay medyo nasanay na ako at medyo mabilis na rin ako mag-edit at maglagay ng voice over. Kaya maipapayo ko lang sa gustong sumubok na pasukin yung mundo ng content creator ay kailangan mataas yung pasensya mo, masipag at syempre magtiyaga ka. Kasi nga lahat naman tayo ay nag-uumpisa sa wala. Lahat nga yung mga sikat nga ngayon nag-uumpisa din yan sila sa wala at hanggang nakikilala na lang. Kagaya ko, ang tagal ko na dito at talagang hanggang ngayon wala pa rin nanonood sa video ko o meron mang nanonood ay iilan lang. Pero guys, nagpatuloy ko lang kung ano yung nasimulan ko kasi nga ang hirap kasi guys mag-umpisa. Ang hirap talaga. At ngayon pa ba ako hihinto na meron na akong followers at kahit iilan lang yung nanonood sa mga video ko ay meron na akong napasaya at meron na akong na-inspire. Kaya kahit gaano man ako ka-busy dito sa bahay at sa pag-aalaga ng aking mga anak ay nilalaanan ko talaga ng oras sa paggawa ng video at paggawa ng voice over para meron akong ma-post ng video dito. Kaya sa lahat ng mga followers ko na lagi talagang nandyan at nanonood ng mga video ko, maraming salamat po sa inyo. Kasi kahit simple lang yung mga video ko ay nandyan pa rin kayo at nanonood pa rin kayo ng mga video ko. Anyways guys, sa pag-isipan ko nga pala ay maglinis na ako dito sa itaas dahil nga medyo matagal na rin ako nga hindi nakalinis dito sa itaas at nagre-reklamo na yung mga anak ko dahil nga makati na nga daw yung higaan at saka madami na nga dumi dito sa itaas dahil nga ay itong nagkasakit itong mga anak ko guys. Pagkatapos ako naman yung nagkasakit ay hindi talaga ako nakakalinis dito sa itaas. At yung una kong ginawa ay tinanggal ko na muna itong mga sapin ng higaan at nilagay ko na sa labahan dahil nga magpapalit ako ng sapin. At pagkatapos ayan pinunasan ko naman itong mga lagay ng mga teddy bear at pakarami na ng mga alikabok dito guys at pati yung mga bintana ang dami na rin ng alikabok. Sobrang kapal na talaga. Kaya ayan na nga guys, pagkatapos ko magwalis dito sa ilalim na higaan ay minapan ko naman para matanggal talaga yung mga alikabok na nakadikit dito. At pinunasan ko na rin itong mga kilid na higaan
higaan dahil nga meron din ako nakita dyan na mga dumi dahil nga yung mga anak ko kapag meron silang kinakain ay pinapahid lang nila dyan. At nung mapunasan ko na etong mga bintana at ilalim na higaan, sud ko namang ginawa ay eto naman sa ceiling fan guys ay pinunasan ko na rin dahil makapal na din yung mga alikabok na nakadikit dyan. Pagkatapos ayan pinaandar ko na dahil nga sobrang init talaga dito sa itaas guys, kahit nga hindi naman matirik yung araw ngayon dahil nga parang uulan pero napakainit pa rin. At nagpalit na nga ako ng sapin sa higaan at bitin pa nga yung isa na nakuha ko guys kasi nga maikli lang. Kaya kumuha pa ako ng isa para hindi makita etong foam kasi kapag nakikita tong foam guys ay talagang mapupunit na naman to dahil nga etong mga anak ko ay mahilig to maglaro-laro na si Cheryl at saka si Yana. Kapag naglalaro sila ng luto-lutuan ay makikita ko na lang etong foam guys ay pinupunitan nila at ginagawa nga nilang laruan sa kapag naglalaro sila ng luto-lutuan. Kaya kapag may anak kang ganyan talagang habaan mo yung pasensya mo para hindi ka ma-high blood, Charis. At pagkatapos ko nga maglinis dito sa higaan namin ay pumunta naman ako dito sa lagayan namin ng mga damit at napakakalat na dito at ang dami na ngang dumi kaya ayan dinamay ko na at winalisan ko na rin. Pagkatapos ko magwalis dito ay pumunta naman ako sa kabilang kwarto yung ginawa kong sampayan. Ang dami din yung mga dumi doon guys kasi minsan yung mga anak ko ay dito nga sila naglalaro kaya marami din ditong mga dumi. At ayan na nga guys, inayos ko na nga at winalisan ko na. Pagkatapos ko magwalis ay kumuha naman ako ng map at minap ko na rin kasi nga ang dami rin mga alikabok dito. At sa mga oras na yan guys, talagang naramdaman ko sobrang pagod at gutom na rin kasi nga mag-alauna na kasi yan ng tanghali. At tignan nyo naman yung labahan ko guys, parang Christmas tree na. Kulang na nga lang yung Christmas light para maging Christmas tree at malapit nang aabot sa bubong. And that's it for today's video.